Alam mo ba? Kahapon, nagsimula na ang Holy Week o Semana Santa. Ngayong araw ng Lunes Santo, isa sa mga ginawa ni Jesus ay isumpa ang isang fig tree. Ito'y dahil hindi kasi ito namumunga. Nangyari ito habang papalabas si Jesus ng Bethany patungong Jerusalem. Nakaramdam siya ng gutom at nakakita ng isang puno ng fig na malabago ang mga dahon. Sa mga fig tree kasi, kapag madahon na ito, inaasahang may bunga na rin. Pero nang lapitan niya ito, wala siyang nakitang kahit isang prutas. Dahil dito, sinabi ni Jesus, huwag ka nang pamungaan pang muli na isang aral tungkol sa pagiging fruitful o produktibo sa ating pananampalataya. Pero maliban sa masarap nitong prutas at sa kwentong ito sa Biblia, alam mo bang kakaiba rin ang bulaklak ng fig tree? Ang bulaklak kasi nito, hindi mo makikita sa labas. Sa halip, ito ay namumukadkad sa loob mismo ng prutas. Kaya kung kakain ka ng fig, yung mga maliit na texture na parang buto sa loob, iyon ang kanyang mga bulaklak. Dahil dito, tinatawag silang inverted flowers. At dahil nakatago ang mga bulaklak, kailangan nila ng tulong ng isang maliit na insekto, partikular na ang tinatawag na fig wasp. May matinding sakripisyo ang babaeng wasp dahil kailangan niyang pumasok sa maliit na butas ng fig para mag-pollinate. Pagpasok niya, natatanggal ang kanyang mga pakpak at antena kaya hindi na siya makakalabas pa. Pero huwag mag-alala dahil ang prutas ay may enzyme na physin na siyang tunay na tumutunaw sa katawan ng insekto para maging sustansya ng puno. Sa ganitong paraan din namumunga ang puno. Kaya sa susunod na makakita ka ng fig tree o makabasa ng tungkol dito sa Biblia, isipin mo na hindi lang ito basta puno. Isa itong patunay na sa loob ng bawat nilalang, may mga misteryo at sakripisyong nagaganap para makapagbigay ng buhay at aral sa atin. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!